Isa siyang hula. Ang lahat ng mga nilalang ng mga Jupiter na yan, lahat ginatong sa araw. Mas malaki pa ang araw. Saan ba tayo gagatong? Marahil, pag nagalit ang Panginoon sa daigdig, sa earth, at masyado ng makasalanan, katapusan na ng daigdig, kukunin ng Panginoon ang earth, igagatong na sa araw. Ano? Yun ang tinatawag na asopre, na walang katapusan. Pagsusulog sa mga kasalanan. Kaya sabi nga ng Panginoon na si Kristo ay nangaral, kahit ang buong sanglibutan ay mapasaiyo. Kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak, ang lahat ng iyo walang kabula. Anong kayamanan niya? Iiwan mo yan. Tawa siya ng Brad. Sila ka ubad. Ubad ka rin, uuwi sa Panginoon. Napakasakit na yun, mga kapatid. Yun ang sinasabi na magbago na tayo, unahin natin ang Panginoon sa lahat natin buhay. Yung pala, sige po. Sige po, sister. Yung continuation na doon kay Lazaro at saka yung mayaman na ano ang pinagagawa para makaligtas. Diba? Ano po yung tanong po ninyo? Ibig sabihin yung, ano yung pinagagawa kay... Hindi, ano yung pinagagawa doon ng mayaman para sa mga kapatid niya para huwag magaya sa kanya? Patutan. Yun. Meron kasi tanong din may hanging question sa pagbinasa niyo po yung chapter 19 ng Lucas, nag-iisip kasi ang mga iba na, di ba kasabi nila kasi ang mga dukha magmamana ng kaharian ng langit. Yun yung nasa Sermon on the Mount ng Panginoon. Sa chapter 5, chapter 6, chapter 7. Yung 3 chapters na po yan po yung Sermon on the Mount. Isa po doon sa Sermon on the Mount, yung mga mahirap, kanila ang kaharian ng langit. Ang nasa isip nila, may conclusion sila na kaya napunta yung mayaman sa impyerno dahil mayaman siya. Hindi po yun ang dahilan. Kaya po siya napunta doon na dahil po, meron po kasing obligasyon, batas po ng Diyos sa bayan Israel na kapag ka ikaw, pinayaman ka ng Diyos, number 1 na tungkulin mo, maging extension ka ng mga kapatid mong dukha, kapwa mo, Hudyo, na iyong pakainin. Kasi pinayaman ka niya Ikaw yung magiging extension ng blessing para sa mga less fortunate. Chapter 4 ng Ephesians, ang sabi po doon, ikaw ay magtrabaho, gumawa upang meron kang maitulong sa nangangailangan. Yun yung nakasulat. In chapter 4, hindi po niya sinabi ni Pablo na magtrabaho ka para meron kang magastos sa sarili mo. Ang sabi po niya doon, magtrabaho ka para may maitulong ka sa nangangailangan. Yun po yung hindi nagawa ng mayaman. Pero yung mga nalalaglag sa kanyang dulang, yun yung nagiging pagkain ni Lazaro, yung mumo. Pag sinabi ko kasing mumo, sa Hudyo po kasi hindi kagaya sa mga Pilipino, ang number 1 na kinakain natin, bigas. Sa kanila, more on barley. Yung kasi ang meron sa kanila yung barley, yan yung ginagawa nila tinapay. So ang tinapay sa kanila, ano yan, isang malaki na ganun. Pag ginagano nila, yung, di ba, sabi dinati ng Panginoon yung tinapay at binigay sa kanya. Yung paghati po ng pagganon. Tapos yung mga plates na nalalagdagan, yung po yung tinatawag na mumo, yung po yung naging pagkain ni Lazaro. Anong ibig sabihin? Madamot po yung hariyaman. Diba ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God loves a cheerful giver. So ano yung kasi ang Diyos po mapagbigay Pati nga yung kaisa-isa niyang anak, hindi naman tayo dapat sa'yo mapako, dapat tayo Kasi 6:3 ng Romans, ang kabayaran niya ng kasalanan, kamatayan, di ba? Sino ba yung namatay para sa ating kasalanan? Di ba si Jesus Christ? Kaya yung pinaka-ehemplong, pinaka-ultimate na example ng napaka-generous giver yung Diyos. Kasi mismo kaisa-isa niyang anak Yun o yung dinagawa ng mayaman. Madamot siya. Madamot siya sa pagbibigay sa kapwa naman niya, kapatid, na kapwa niya Hudyo. Hindi na iba sa kanya yung kapatid niya yun. Ngayon, kaya niya sinasabi yun na meron pa siya 5 kapatid.
Di ba meron tayong kasabihan, tell me who your company are and I'm going to tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino kasama mo, sasabihin ko kung sino. Ito po, totoo to ha. Isang linggo kayo, ba lalaki ka? Isang buwan ka sumama sa mga bakla, pagbalik mo rito. 100%. Bakla ka na rin. Hindi, totoo yan. Pero biro yan. Meron kami kapitbahay, sister nila, kilala mo si Jerry. Jerry Villanueva, yung anak ni Nanay Stella. May mga naging kabarkada, truth like to ha. May mga naging kabarkada, yung puro bakla. Pagbalik niya doon sa bahay niya, nakabistida na. Kagalit ng tatay, binato ng ano yung kutsarang matigas. Nung nabukulan, parang natauhan, naging lalaki uli. Kasi ang dami niya naging kasama, puro bakla. Ito totoo, sumama ka 1 linggo na sa mga adik. Pagbalik mo rito, adik ka na, totoo yan. Nakaka-influensya kasi. Sumama ka na sa mga chismoso. Mamaya-maya lang, ang lakas na ng wifi mo, hindi mo na kailangan sabihin ng password. Kasabihin na sa'yo kung anong latest issue, mainit-init pa. Totoo yan, di ba? Kasi na-influensyahan niya. Kaya ang takot niya, meron pa akong 5 kapatid na influensya ako, madadamot din. Para sabihin sa kanila na mayroong lugar na ganito. Okay, President, baka na-address ko ba yung baka meron pa ako kayo gusto itanong. Kasi ang ganda ng topic natin. May tanong lang ako. Sige po, sister. Sa akin lang pang umunaw ko. Kasi minsan, naririnig ko, bakit daw ang nanay? Nakikialam sa mga. Nasa Bible ba yun? Kasalanan ba yun? Ano po yun? Nakikialam ka lang may po. Chismosa. Marites ka. Tinapad ko lang yun na. Marites. Ang tulong. Naalala ko yung ano? Kaya sa Bible. Naalala ko yung ano yung trending na nagte-trend na ano. Sabi ng bata, oh, ano ito bata? Tama ko to. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng tag-iisang buhay. Para huwag tayo makialam. Ang tibay mo naman, pati buhay ko pinapakailan. Marites nga. Hindi, ito po, real talk. Kung yung anuhin natin, anak natin, asawa natin, okay yun. Kasi, kaya nga kayo kinasal eh, isa kayo eh. And the two will become one. So, ibig sabihin, nung pinapasok mo siya sa buhay mo, huwag ka mag-expect na wala na mag-request sa ba't alauna ka na dumating. Siyempre, pinapasok mo sa buhay mo yan eh. Pinakasalan mo, mahal mo. Siyempre, may magtatanong na sa'yo, bakit alauna ka na dumating? Dapat handa ka na rin, kaya nga minsan pag nagkakasal ako, bibigyan ko muna ng 5 minutes. Mag-isip kayo, baka mamaya meron dahilan para hindi matuloy ito. Diba? Kasi pagka kinasal na kayo, habang buhay yan. 7-1 po, patuloy ng romance, ang ano lang, para mahiwalay kayo, mamatay ang isa. Pero wag naman papatayin na yung unti-unting bebeching. Yung ano yung talagang, ano nakamatayan, yung natural. Oh, kalag ka na, pwede ka na uli mag-asawa. Ibig sabihin ng pag-aasawa, hindi biro. Yung para kumain ka ng kanin, mainit, iniluwa mo, napasok ka. Hindi ganun. Kaya nga ang Diyos, galit siya sa divorce eh. Malakay chapter 3, God hates divorce. Ngayon, kung bakit ako binigyan ng kasulatan ng paghihiwalay, sabi ni Jesus Christ sa chapter 5 ng Mark, kasi matitigas ang ulo nyo. Kaya ibinigay yung kasulatan ng panahon ni Moses, kasulatan ng paghihiwalay. Pero nung una pa, hindi ganun ang design ng Diyos. Naalala niyo yung singsing? Di ba pagka kinakasal may singsing? Alam niyo simbolo niya? Ang simbolo po niya, infinity. Meron na ba kayong nakakita ang singsing na may dulo? May dulo. Di ba wala ang singsing, may nakita ka bang dulo? Bilog yan eh. Infinity, ibig sabihin, kamatayan na magpapahiwalay. Kaya kapag nag-asawa ka, tiyakin mo na, yan. Ito na talaga. Ito na ang kabiyak ng puso. Baka mamaya, na-inlove ka lang dahil sariwa, maganda, paano pag nag-70 yan? Ang dami ng pinegi sa ano yan. Mahal mo pa kaya, dapat visualize mo na pag 72, ito pa rin.